Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Magnitude 5 na lindol sa Batangas ramdam sa ilang bahagi ng Luzon. Buwis sa mental health medicines balak tanggalin. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc. BI nais puksain ng illegal recruiters at traffickers. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought plans habang panahon ng El Nino. DICT iniimbestigahan na ang data breach sa PSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, niyanig ng 5.0 magnitude ang Calaca, Batangas na naramdaman rin sa Maynila at ilang bahagi ng Luzon na naganap dakong alas 8 ng umaga ngayong araw. Ayon sa datos ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 14 na kilometro. Sa lakas nito na itala ang Intensity 1 hanggang Intensity 5 kung saan patuloy na sinusuri ng mga otoridad ng bayan ng Calaca ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol. Samantala, ayon sa PHIVOLCS, aasahan ng aftershocks na posibleng maramdaman pa rin matapos ang naunang mapaminsalang lindol. Sa kabilang banda, nag-abiso ang PHIVOLCS na tumaas at patuloy ang degassing activity ng Bulkang Taal kung saan may kabuuang 9,762 toneladang volcanic sulfur dioxide ang naitala nitong Huwebes, ika-12 ng Oktubre. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinakamataas na naitalang sulfur dioxide emission mula sa Taal para sa taon. Bagamat nakitaan ng pagtaas ng aktibidad, walang naobserbahang volcanic smog o VOG sa Taal Caldera sa parehong araw. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ang mga residente na naninirahan malapit sa bulkang habang nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Samantala, itinilaga na ang price freeze sa mga merkado sa bayan ng San Fernando sa Romblon matapos ang banta ng ASF na nagresulta sa pagkamatay ng mga baboy sa bayan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos ideklara bilang state of calamity ang sangguniang bayan ng San Fernando, Romblon, dala ng African Swine Fever o ASF, ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang price freeze sa mga merkado ng bayan. Sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act o RA 7581 o ang tinatawag na Price Act, ang pagpapatupad nito ay nagtatagal lamang sa 60 araw at hindi na dapat pa lumagpas dito. Kabilang sa price freeze ang mga pagkaing canned fish, processed milk, coffee, tinapay, instant noodles at mga inuming tubig na nasa bote. Napabilang din ang mga produktong galing sa dagat, detergent soap, kandila at iodized salt. Maaari namang mapatawan ng pagkakakulong ang sinumang sumuway sa batas na ito at multa na nagkakahalagang 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, upang mas maging abot kaya ang mga gamot para sa mental health condition, ipinapanukala sa Kongreso ang pagtatanggal ng value-added tax para rito. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Inihain ni ang probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos ang panukalang batas na layong amyendahan ang National Internal Revenue Code. Ang panukalang batas na ito ay ang House Bill No. 9156 o Mental Health Medicines VAT Exemption Act, kung saan simula sa unang araw ng Enero sa susunod na taon ay isasama na sa mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT ang mga gamot para sa mental health conditions. Ayon kay De Los Santos, ang pag-exempt ng VAT ay makatutulong sa pagpapabuti ng umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act.
Dagdag pa nito, kadalasan ay nagiging pasanin ng mga pasyente ang indirect tax na ito sa kanilang gastusing medikal. Kaugnay nito ay aatasan naman ng Department of Health o DOH na maglabas ng listahan ng naturang mga gamot na may sasama sa exemption. Sa kabilang banda, kung sakaling ito ay maaprubahan, magiging malaking tulong ito sa publiko upang matulungan ang mga pasyenteng hindi kayang tustusan ang ganitong gamutan. Sa pagtatapos, sinabi rin ni De Los Santos na importante ang tiyakin ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan, partikular na ang kalusugang kaisipan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balak babaan ng 10% ang dating 2% ng buwis sa mga jackpot winners at mananalo ng higit sa 10,000 premyo sa loto. Ito ay matapos pagtibayan ng House Committee on Ways and Means ang House Bill No. 9277 kung saan layo nitong bawasan ang buwis na ipapataw ng Philippine Charity Sweepstake Office sa tataya at panalo sa loto. Samantala, mananatiling walang buwis ang premyo para sa mga mananalo ng 10,000 pababa sa loto. Nitong kamakailan lang ang Armed Forces of the Philippines o AFP na kinatawan ni Lieutenant General William Gonzales, ang AFP Inspector General at ang UK Minister of State for Indo-Pacific Defense Engagement, Baroness Annabel Goldie ay muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas at UK na palakasin ang ugnayan sa depensa sa kanyang naganap na pagbisita sa AFP General Headquarters. Ipinaabot ni Gonzales ang pasasalamat ng AFP sa UK para sa suporta nito sa mga proyektong pangkapayapaan at pagpapaunlad ng militar. Binigyan din naman ni Baroness Goldie ang kahalagahan ng patuloy na paghahanap ng iba pang paraan upang magtulungan at magbahagi ng kaalaman para sa benepisyo ng parehas na bansa. Tapos na ang habagat season. Yan ang inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA para sa ulat panahon bagamat patuloy na binabantayan ang isang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan. Dahil rito aasahan ng unti-unting pag-iral ng hanging amihan. Sa kasalukuyan makakaranas pa rin ng pag-ulan ng Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan na dulot ng trough ng LPA. Habang bahagyang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan naman ng dulot ng northeasterly surface wind flow ang mararanasan na Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra. Gayon din ang pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM nais magtatag ng modernong pasilidad upang resolbahin ang kakulangan sa supply ng pagkain. Regulasyon ng Marina na nagpapahirap sa mga mangingisda, sinita ni Senador Francis Tolentino. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Bajo de Masinloc. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bilang tugon sa kakulangan sa supply ng pagkain, layon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng mga modernong pasilidad para sa produksyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinangangambahang hindi sasapat ang supply ng karne ngayong holiday season dahil sa epekto ng African swine fever. Pagtatayo ng mga modernong pasilidad pang-agrikultura, ito ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa suliraning ito. Kaya naman nangako si Pangulong Marcos na mag-i-invest ang administrasyon para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng world-class poultry farm sa Davao del Sur. Aniya, ito ay ang kauna-unahan at isa lamang sa 12 proyekto sa mga piling probinsya sa Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo,
Ang inisyatibong ito ay naayon lamang dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng Pilipinas na siyang tutugon sa suliranin sa supply ng pagkain at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pagkukumpiska ng mga nabingwit na isda, iyan ang patakaran umano ng Marina kung sakaling hindi sumunod ang mga mangingisda sa certification requirements nito. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Pinuna ni Senator Francis Tolentino ang patakaran ng Maritime Industry Authority o Marina ukol sa permit ng mga mangingisda. Ito'y matapos mapag-alamanan ni Tolentino na kinukumpiska umano ng Marina ang mga bingwit na isda ng mangingisda dahil sa hindi nito pagsunod na makumpleto ang certification requirements ng ahensya. Base sa naging pahayag ng isang mangingisda na nakaligtas sa insidente ng banggaan malapit sa Bajo de Masinloc na si Michael Ann, nahihirapan ang mga mangingisda na lumuwas para lang makapagparehistro dahil nasa Maynila ang opisina ng Marina. Giit ng senador, hindi makapagrehistro ang mga mangingisda ng kanilang mga sasakyan pandagat dahil sa kakulangan nitong satellite offices na siyang naging dahilan para pahirapan ang mga mangingisda. Kuha na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung isda. Opo. Eh saan? Pagod nyo. Eh, nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Itinanggi naman ni Marina Enforcement Service Officer Attorney Benedicto Manlapaz ang mga alegasyon ng pagkukumpiska. Hinikayat naman ni Tolentino ang mga mangingisda na agad ipagbigay alam at isumite sa Senate Maritime Zones Committee ang ganitong insidente at iba pang mga reklamo para matugunan ang mga ito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, pinatawag ng Senado ang mga biktima ng trahedya sa Bajo de Masinloc upang maimbestigahan ang pagkasawi ng 3 mangingisda sa nasabing insidente. Tutukan ng balita para sa buong impormasyon. 10 araw matapos ang trahedya sa Bajo de Masinloc, siniyasat sa Senado ang pagbangga ng commercial vessel sa bangkang sinakyan ng mga mangingisda at 3 nasawi rito. Lumantad ang mga biktimang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa Bajo de Masinloc upang isiwalat ang mga pangyayaring naganap matapos ang pagkamatay ng 3 mangingisda rito. Mula rito, inihayag ng mga biktima na wala umano silang natanggap na tulong sa foreign vessel na nagdulot ng nasabing trahedya. Ang nasabing foreign vessel ay napag-alaman bilang motor tanker Princess Anna na galing sa Republic of Marshall Islands, ngunit pagmamay-ari ng isang kumpanya sa Singapore. Ipinaliwanag ni Senador Coco Pimentel na kailangan akuin ng foreign company ang civil liability. Aniya, hindi kinakailangan na may makulong dahil ito'y aksidente lamang. Ngunit ang pag-ako sa nasabing epekto ay nararapat harapin ng kumpanya. Dagdag pa riyan, iminungkahi din ni Senador Francis Tolentino na makipag-ugnay ang Department of Justice sa kinatawan ng Marshall Island upang tugunan ang danyo sa mga biktima ng trahedya. Sinambit din ni Senador Robin Padilla na kinakailangan ng agarang aksyon sa mga pangangailangan ng mga mangingisdang biktima. Dahil aniya, kadalasan sa mga ito ay maralita at ang nasabing insidente ay isang usapin ukol sa konsiderasyon sa buhay ng apektadong lipunan. Bahagi din ng nasabing pagdinig ay ang pagtutok sa pagsasabatas ng archipelagic sea lane sa bansa na kaugnay ng UNCLOS, kung saan tinutukoy nito ang exclusive economic zone at hangganan ng teritoryo ng mga karagatan sa bansa. Pansamantala namang naghihintay ang mga opisyal ng Department of Justice sa resulta ng fact-finding investigation ng Philippine Coast Guard sa nasabing banggaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Iminungkahi ng Department of Environment and Natural Resources na imbis na tutukan ang kakayahan ng bansa sa pagresponde sa mga kalamidad, ay dapat tutukan ng prevensyon o pagpapatatag ng kapaligiran. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Dahil sa nakakabahalang banta ng climate change, minungkahi ng Department of Environment and Natural Resources na upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa ay dapat tutukan ang kahandaan o ang katatagan ng kalikasan o kapaligiran.
Ang mga Pilipino ay kilala bilang matatag o resilient kung pag-uusapan ang pagdating ng mga kalamidad sa bansa. Ngunit dahil sa banta ng climate change, nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources ang nararapat na perspektibo sa resiliency. Sa isang conference na pinangunahan ng DNR, kasama ang iba't ibang opisyal mula sa nasyonal at lokal na level, sinabi ni DNR Undersecretary for Integrated Environmental Science, Dr. Carlos Primo David, na dapat mas palawigin pa ang perspektibo sa pagtugon sa mga kalamidad. Yung pagka nandun na tayo sa rescue and recovery, rehab, no, the problem already happened. And what we can do now is to actually prevent it. Laging nasa top na priority natin ang disaster preparedness. Kasama sa nasabing conference ang mga representative ng United Nations na sumang-ayon sa pahayag ni Dr. David. In our message, we need to be proactive. We don't have to wait. We cannot wait until disaster strike. So your role is as important as being responders and building resilience. Ayon naman sa pahayag ni National Resiliency Council o NRC Executive Director Silvestre Barameda Jr., bago ang usaping ito sa karamihan sa mga barangay levels. Pag pinag-usapan pa ngayon yung ating resilience, ang laging pumapasok sa usapin ay response. So technically, yung investment natin sa prevention and mitigation kailangan pang paigtingin. So kumbaga, kaya naman layon ng nasabing conference na mas patatagin pa ang pagtugon ng bansa sa mga kalamidad hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng epektibong pagresponde dito, kundi ang pagkakaroon ng resilient na kapaligiran. It's very important, and I'm glad there are initiatives like this because then you empower the community down to the barangay level. Kasi kahit anong ganda ng program ng national level, pag hindi yun bumaba sa barangays, it will not be as strong. Kaya naman panawagan ng mga ahensya sa mga mananalo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gawing institutionalize ang disaster prevention and mitigation ng mga LGU. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ang emergency preparedness training sa LTFRB upang magbigay ng kaalaman sa mga kawani ng ahensya at sa publiko ukol sa pagsasagip ng buhay ng tago. Ang 3 araw na pagsasanay ay pinangunahan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan itinuro ang iba't ibang paraan sa pagsasagip ng buhay ng tao at mga tamang paraan ng paggagamot dito. Ang pagsasanay ay layuning ipaabot sa publiko ang kahalagahan na makakatulong sa mga tao sa hindi inaasahang sakuna. Upang mapuksa ang paglalaganap ng mga biktima ng trafficking, tinutukan ng Bureau of Immigration ang investigasyon laban sa tumitinding kaso ng human trafficking at sindikato sa illegal recruitment schemes. Tunghayan ang buong ulat. Matapos ang pagpupulong ng Bureau of Immigration o BI sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT, nagpahayag si BI Commissioner Norman Tansinco na tinututukan ng kanilang ahensya ang malawakang investigasyon sa mga sindikatong nagpapalaganap ng illegal recruitment at human trafficking sa bansa. Nagbabala si Tansinco sa mga empleyado ng ahensya na kung malalaman nilang sangkot ang mga ito sa illegal na gawain, agad silang papatawan ng karampatang parusa. Noong kamakailan, nakipag-ugnayan din ng BI sa Department of Justice ukol sa babaeng biktima ng peking dokumento para makalabas ng bansa. Anya, may mga impormasyon na silang nakalap kung sino ang mga big-time traffickers upang mapabilis ang pag-aaresto at pagpapakulong sa mga ito. Sa kasalukuyan, mahigpit nilang binabantayan ang mga biktima ng illegal recruitment at tinututukan na ang mga kasong isinampa laban sa kanilang mga recruiters. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sipag at tiyaga, yan ang mga katagang binitawan ng isang negosyante mula sa Central Luzon na isa sa mga nagpursigeng magtayo ng negosyo na ngayon ay isa ng matagumpay na entrepreneur sa tulong ng Department of Trade and Industry Region 3. Ang detalye mula kay Princess Castro.
Nakatakdang ilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 ang likha ng Central Luzon Trade Fair alinsunod sa ika-25 taong selebrasyon nito. Ang trade fair na ito ay magsisilbing paraan upang mapakilala ang iba't ibang produkto ng nasa higit 100 micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs ng rehiyon. Nakatakdang ilunsad ng 5 araw na event sa ika-25 hanggang ika-29 na Oktubre sa SM Mega Mall. Itatampok ang mga produktong gagamitan at mga pagkain mula sa lalawigan ng Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan at iba pang lalawigan sa rehiyon. Kaugnay nito ay piniliwanag din ni Aileen Ocampo, OIC Provincial Director ng DTI Bataan sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang businesses, ang kahalagahan at ang proseso ng business name registration. So yun po yung kinukuha sa DTI and it's valid for 5 years. Nagsa-start lang po ng 200 pesos plus 30 pesos po for documentary stamp. Kung barangay lang po ang coverage ng business. Requirement po ito bago po tayo makakuha ng mayor's permit. Dagdag pa rito, nabanggit din ni Ocampo na may mga negosyo centers na nakaantabay ang ahensya sa lahat ng munisipalidad ng rehiyon upang tumulong sa mga business counselors hinggil sa pagpapabuti ng mga negosyo sa bansa. Samantala, bukod sa mga kinatawan ng DTI, nagbigay rin ng mensahe at inspirasyon ang ilang mga negosyanteng lubos na nagpapasalamat sa ahensya sa tulong at serbisyong hatid nito upang umunlad ang kanilang kabuhayan. You always believe in your passion and you don't stop learning and dreaming. Yun po dapat talaga ang buhay natin mga tao. Sa kabilang banda, patuloy ang paghihikayat ng DTI Central Luzon sa mga MSMEs. Nakasuporta ang DTI upang ang mga maliliit na negosyante ay hindi maloko ng mga online selling platforms, particular na sa mga payment scams. No, halimbawa, yung mga nasa edad na, no, hindi na nasanay sa online selling, pero isa pa po yun sa mga ina-address nating mga training. Sa pagtatapos, sinabi ni Serrano na target nilang matulungan ang nasa 36,000 MSMEs sa Central Luzon mula sa kabuuang 137,000 na MSMEs ng rehiyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DepEd nagpatupad ng proyekto para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga sakuna. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought-tolerant plants habang panahon ng El Nino. DOH pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Specialty Center sa Marawi. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Disaster Risk Reduction, nagpatupad ang Department of Education ng proyektong tututok sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng DepEd sa Save the Children Philippines at Prudence Foundation, naging posible ang pagpapatupad ng Comprehensive School Safety Ecosystem o CSSE. Sa ilalim nito ay magsasagawa ng mga aplikasyon na siyang matutulong upang makapagpalaganap ng datos kaugnay ng mga nangyaring sakuna sa bansa. Dahil sa pagpasok ng El Nino ngayong papalapit na buwan ng Nobyembre, inabisuhan ng Department of Agriculture o DA ang mga mangingisda na magtanim ng mga halamang dagat na di kinakailangan ng lubos na dami ng tubig upang maiwasan ang epekto nito. Ayon sa DA, aasahan ng madalang na pag-ulan dahil sa dry spell, kung kaya't mas kakailanganin ang palagiang pagdidilig ng mga halaman at iwasan ang pagpapakain ng tubo at butong gulay sa mga baka. Inaanyayahan din ng DA na piliin ang mga isdang tilapia, bangus, hito, pati dalag dahil ito'y nabubuhay sa mga may init na lugar.
Nitong kamakailan lang, pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ng Field Implementation and Coordination Team Mindanao Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang groundbreaking ceremony ng 7-story specialty center ng Amayi Pakpak Medical Center sa lungsod ng Marawi. Ang pasilidad ay bubuuhin ng Ambulatory Surgical Unit, Dermatology Center, Infection Prevention at Control Center, Lung Center, Orthopedic Center, Physical Rehab Center at state-of-the-art nursing units para sa mga veterano, OFW at geriatric na pasyente. Ayon kay Undersecretary Dumama, ang pagtatatag ng pasilidad na ito ay naglalayong palakasin ang kalidad ng pangangailangang pangkalusugan. Ayon sa Department of Information and Communication Technology o DICT, itong kamakailan ay sinisimulan na ng ahensya na tignan ang mga posibleng suspect at lahat ng anggulo sa likod ng data breach ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso na nagpatuloy ang investigasyon sa cyber attack sa community-based monitoring system ng PSA. Ayon dito, tinitignan nila ang lahat ng posibleng anggulo ng data breach at hiniling sa publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga post o link na tila naglalaman ng mga sample ng data ng PSA. Samantala, siniguro rin ng DICT na ang ataking naganap sa PSA ay hindi ransomware gaya ng nangyari kamakailan sa PhilHealth. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol sa Batangas ramdam sa ilang bahagi ng Luzon. Buwis sa mental health medicines balak tanggalin. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc. BI nais puksain ng illegal recruiters at traffickers. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought plans habang panahon ng El Nino. DICT iniimbestigahan na ang data breach sa PSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.